Hi people! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Mergence Garden. So, ayan guys, ngayon po ay umaambon. Ayan. And, papakita ko lang sa inyo guys yung nagawa ko dito kahapon. So, bali nagripat-ripat ako guys kahapon. And kagabi, sobrang lakas ng ulan. Ayan. So, siguro hindi naman sila guys nabasa or nawisikan man sila pero okay lang. Ayan, ito yung niripat ko guys. Yan, kasi nakatanim sila sa mga small pot na ganyan, kaliliit. So, pinagsama-sama ko sa ganitong pot na malalaki. So, mayroon kasing pot tayo na ganito. And, ang nakalagay sa kanya is yung medyo tama lang yung laki ng succulent. So, ginawa ko, pinagtatlo ko na sila guys. Kasi meron yung dalawa lang, ganyan. So, pinagtatlo ko na. Ayan. So, ito si Virginia Lee. Tapos si, si Caruncle Prills. Ayan. Si Chiveria Prills. And ito si Dukong. Ayan. Tinanggalan ko rin sila guys ng mga leaves na may sira. Kasi meron talaga silang fungus. So, nagka-fungus sila guys sa ulan-ilit na panahon natin. So, ngayon, malinsangan. So, kanina uminit, pero ngayon umaambon. And, mamaya niyan uulan na naman yan guys. So, ang gagawin natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga nagawa ko kahapon guys. Yan o. Nakapaglinis na ako dito, pero balik na naman sa dati guys. Mayroon na namang mga dumi kasi, ayan o. Nagripat nga ako kahapon, so tinanggal ko yung mga affected area ng mga fungus sa mga leaves. Ayan, naglagay din ako ng carabo manure, so meron pa akong carabo manure na nakita nasa sako. So kunti na nga lang yan guys. So ayun, inano ko na siya guys. Kinuha ko na and then hinalo ko sa ating potting mix. So yan na lang guys yung potting mix na natitira natin, no. Ayan, wala nang laman yung mga nandun natin. As in, wala na and ubos na rin yung risal ko. Kaya hindi ko alam kung saan ako kukuha ng tatamnan natin ng padating natin na succulents. Ayan. So, marami pa rin akong aayusin. And, nakapag-spray pala ako guys kahapon ng tango. Yan. Kasi meron ako ditong tango na nabili. So, hindi ko na-share sa inyo kung paano ko nag-spray. Pero, tinansya ko lang din guys yung pag timpla. Pero merong nakalagay dito guys. So kung gusto nyong matry din itong ating systemic fungicide na tango, ayan po yung directions for use. Ayan. Ayan. Nandyan din yung paano natin siya i-apply sa ating mga halaman or kasi to guys, pang crops. So pwede siya sa banana. Pwede sa banana, sa oranges, ayan, papaya, mango, orange, ayan, tomato, beans, ayan, cucumber, melons, cabbage, ayan, cauliflower, pwede rin siya guys sa strawberry and lettuce, grapes, and orchids and ornamentals, ayan. So, pwede siyang gamitin sa mga ganun. So, ginawa ko, tinry ko siya sa ating mga succulents, ayan, so, ayan, umuulan na guys. Lumakas yung ulan dito. And ayan nauulan na yung ating mga succulents dyan sa labas. So, okay lang naman yan guys kasi sanay naman na sila sa ulan-ulan dyan. So, pinapabayaan ko sila dyan. So yan, nakapag-spray ako noon kahapon kasi nga, talaga guys yung ating mga, dito, succulents, tinamaan sila ng fungus dahil nga sa kakaulan, tsaka init. So, yan, yung problema ko sa time na ganito yung panahon guys. Mabilis talaga silang tamaan ng fungus lalo na kung lagi silang nawiwisik-wisikan. Ayan yung mga nasa rain or shine yun, hindi ko yun sila guys na sprayhan ng fungicide. Pero okay naman kasi sila guys parang mas okay sila sa sa nauulanan sila. Hindi sila gaanong nagkakasakit. Pero yung mga nandito tuloy sa ating loob ng ating greenhouse, yun yung mabilis magkasakit guys. So siguro dahil dyan sa labas na kapag uminit nakadirect yung sunlight and then kapag umulan nakadirect din yung ulan. So siguro may din yung ulan na para pang protection sa kanila sa fungus. And may time din talaga na hindi maiwasan na meron talagang nasusobrahan sa water kaya
nagkakasakit sila. Pero sige lang guys, ganun talaga guys yung paghahalaman. So, ayan, marami pa rin ako guys gagawin. Yan, magre-rearrange pa rin ako ngayon. And then, magre-ready ako ng pot kasi dadating na yung ating succulents na bili. So, kailangan kong mag-ready ng pot para sa ating mga succulents na paparating. So, para kapag dumating, meron na tayong tataniman. And yun, meron pa naman tayong mga used na potting mix. So, yun na lang guys yung gagamitin ko. So, yun guys, yan yung nagawa ko kahapon. Ayan. So, bali ito, yung dalawang Modimoiselle ko na galing kay Ma'am Herlets, nagkasakit talaga guys. Nagkaroon siya ng dot na naman sa stem yung isang malaki. So, kinat ko na. Kinat ko na guys kahapon. So, dyan, ini-air dry ko muna siya. Tapos, ayun yung pinaka-ano niya, oh. Ayan, oh. Tinry ko pa nga guys, sikat to. Pero, ewan ko. Parang hindi na siya guys masisave. So, tinanggal ko na lang sa pot. Kaya, yun, naisip kong mag-repot. Ayan, yun yung nagawa ko guys. Yung napakalaki kong dugong tinabihan ko ng ayan, ito talaga yung pot na to. Ayan, magkasama talaga tong dalawang to dito sa pot na to. So, medyo lumiit siya kasi nagkaroon siya ng mga sakit. Ayan, tapos, nawala yung ibang caruncle ng leaves. So, tinabi ko na lang yung dugong natin na napakalaki. So, nawala yung caruncle niyan. Pero ngayon guys, bumabalik na yung caruncle sa leaves niya. So, ayan. Tapos itong malaki natin na pink curls, nilipat ko siya sa maliit na pot. And then, ang ginawa ko guys ay pinagsalit-salit ko sila. So, yung medyo malaki, tapos maliit, medyo malaki, maliit, para uniform tingnan guys. Kasi kapag puro malaki, tapos maliit, yung sabay-sabay, parang pangit tingnan. So, gano'n na lang yung ginawa ko. And then, ito inakyat ko yung ating, yung ating hybrid and lovely rose. Yan, hybrid lovely rose and lovely rose. So, ito, tinanggalan natin to ng, leaves na karaan, 'di ba? So, napakita ko ata yun sa inyo. Hindi ko alam kung napakita ko, guys. Pero, ayan. Ngayon, guys, hindi nyo na naman masilip yung ilalim niya, oh. Oh, siksika na naman. As in, punong-puno na naman yung pot niya. So, marami tayong mga kinuhang leaves dyan before, 'di ba? Yung mga kinuha natin dyan. Pinaglalaglag ko lang din yan, guys, dun sa mga pots ng ating mga carunculated succulents. Hindi yung iba dyan lang kung saan sa ayan. Tingnan nyo to guys, sobrang laki oh. Yan, ito, may natira akong fungicide na karaan, yung dainty na color yellow. Inisprehan ko to sila guys, pati to kaya madunis. Pero inulit ko pa rin sila guys ng kahapon, ng tango. Ayan, kasi parang kulang yung fungicide na spray ko sa kanila. Dito lang kasi banda guys nakapag-spray ako ng fungicide na detain. So, yung the rest, wala na, hindi ko na sila na-sprayan. So, kaya ako kahapon nung dumating yung ko. Actually, yun guys, kasabay yung dumating nung ating Osmocote kasi bumili ako ng Osmocote kasi naubos na yung Osmocote ko. So, bumili ako yun, kasabay yun ng ating Osmocote dumating. So, ito, kung napanood nyo to guys, dati, ang liit lang nito guys. So, tapos biglang lumaki siya nung nilagay ko siya dun banda. Ayan, parang nasobra siya sa water. Nag-crack yung mga leaves niya. Ayan o. Ayan, nag-crack. Pero sobra siyang lumaki guys. Ayan, binaba ko siya dito kasi dito hindi siya maulanan pero mainitan siya dito. So, para hindi siya guys ma-overwater kasi sayang naman guys. And sobrang nakakatuwa kasi grabe ang laki niya guys. Biglang laki talaga siya as in boom. Ang ganda ni macaron. Kaya kung gusto niyo guys ng carunculated succulents, ito mai-recommend ko to sa inyong macaron na talaga madaling alagaan dito sa lowland. Yung itong carunculated succulents na to, grabe ang ganda niya guys dito sa lowland. Ang dali niyang alagaan. Kasi napakatagal na yan sa akin guys. Siguro mga 2 years, 2 to magti 3 years na siguro. Kasi ito, una-una ko pa to guys nabili ng mga carunculated succulents. Ito yung pinakauna-una ko ng mga collection ng ating carunculated succulents. Nabili ko pa to before kay Ma'am Chanel ata yun. Chanel's Garden. Parang yun. Doon kasi ako sa kanya bumibili before ng mga carunculated succulents. Sa kanya talaga as in ako ipon ng mga carunculated succulents nung una ko pa lang na
nag-collect ng mga carunculate succulents. Sa kanya ko yan guys nabili, and maliit lang yan before, parang ganito lang. Tapos yung ano yan guys sa leaves, hindi pa ganyan. So nung tumagal siya sa akin, naging ganito na yung mga ano niya. Tapos tumangkad na yan sa akin, lumaki siya, tapos tumangkad, ginawa ko, tinapkat ko. And kasi nga gusto ko siyang paramihin, kaso lang hindi naging successful yung pinakapuno na pinagputulan ko sa kanya guys. Wala, hindi siya nabuhay. Nagkaroon siya ng maraming babies, pero nung matagal na, hindi pa lumalaki yung mga babies niya. Nakita ko guys, malambot na yung stem. Buti na lang guys ito, nabuhay ko pa rin siya. So, lumiit to. Yan, ngayon, bumalik na ulit guys. Saka-recover na. Matagal din guys makarecover yung ating mga succulents. Kapag tinapkat natin, matagal din silang makarecover. Kasi, kapag tinapkat nyo yan guys, siyempre, liliit yung pinakatap niya. Kasi, mag-ano yung leaves niya, di ba? Magda-dry. And, hindi naman natin pwede silang itanim agad kasi pwede silang mabulok yung pinagkata natin. So, nangyayari, nagda-dry yung leaves. Ayan, habang nagpo-produce sila ng new roots, yan, hindi natin sila dinidiligan, nagda-dry. So, yun, kaya lumiliit sila. So, magantay tayo na lumaki ulit sila guys kapag nakarecover na sila na maging stable na, dumami na yung ugat. Ayun, kung mabuhay pa natin sila, diba? So, ayan, dito, ang ginawa ko dito, pinagpalit-palit ko yung ating, mga green, tapos, purple, yan, kasi yung ating, super balm, yan, pinagpalit-palit ko sila sa, natin, mga green-green na, mga dahon-dahon, yan, yung ating shade, ayan. So, pinagpalit-palit ko lang sila, guys, para, hindi naman nakakasawa yung look nila na puro purple na lang lahat. So, eto, niripat ko to dito. Ayan, kasi kung natatandaan nyo guys, nakaraan nakatanim siya sa ganun lang kaliit na pot. Yan, eto, nilipat ko siya sa medyo malaki na pot. Ayan, so yung pot to ng ating isang carunculated succulent. So, nilipat ko siya dito and then, tinabi ko na lang guys sa kanya yung ating silver balm. Ayan. Kasi, may space naman dyan and para makalis din na tayo guys ng space. And then yung pot, pwede pa nating magamit. So, yun yung inano ko dito guys, ginawa ko. Yan, niripat ko dito yung mga succulents natin na iba. Yan, ito na yung mga pot na galing dun guys sa iba-iba natin na succulents na maliliit. Ayan. Yun talaga yung purpose ko. Kaya nagripat-ripat ako. Ayan o. Ito tinamaan to ng fungus guys o. Hayaan muna natin guys kasi matigas pa siya. So, nakapag-spray naman na ako. So, yun. Ito, si ano to guys? Ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko na. Pero kamukha siya ni Jinjohi. Ayan, ang ganda niya guys. As in, so gusto ko tong mapalaki. Kaya nilipat ko siya dito. Ayan. Ayan, ang ganda niya, diba? Tapos, ito, nilagay ko siya dito. Dati na itong nandito, nilipat ko to guys. And nagkakaroon din siya ng fungus. Ayan o. So, kaya nag-spray din ako sa kanya. Tapos, ito yung ano natin guys. Lotus. Ayan, napakalaki na guys ni Lotus o. Grabe o. Ayan, sobra-sobra na siya sa pot niya. Tapos, ito yung isa natin na Lotus. Yan, yung dinagdag ko sa kanya kasi nagustuhan ko nga siya. Yan. Pero ito talaga guys, sobrang liit talaga nito nung nagsimula ako. Sa akin na talaga siya lumaki. Kaya sobrang natutuwa ako dito. Ayan. Ito, medyo malaki-laki na talaga to nabili ko kay Ma'am Succulent Valley. Ayan. So, mas lumaki na siya ngayon sa akin ng konti. Ayan. So, dito ko siya tinanim. Ang ganda talaga guys ni Lotus. Lalo na kapag ma-perfect nyo guys yung farina niya. Kasi ito madungis kasi nag-spray talaga ko ng detain sa kanila kasabahan nung ating mga nandun sa dulo yung macaron kasi nakita ko nga na may tama yun so baka mahawaan to kasi magkakatabi sila diba. Tapos ito nilipat ko na rin to dito oh. Dati siyang nandun sa pot na yun na curly so nilipat ko na siya. Tapos ito nakaraan ko pa to guys ni ripat dito. Ito yung nasa stem rat ko na sino ba to? Nakalimutan ko yung name niya. Pero kamukha niya si Monroe. Parang Lawi din siya ata yun. Lawi din siya na. Ayan. So,
lumalaki na siya ulit guys. Tapos dito naman, yung aking kanti. Ayan, yung kanti na binili ko kay Ma'am Jen before. So ito siya. So sana mapalaki ko rin siya guys para, ayan o, magkahawig sila ni Lotus. Pero maganda din to guys. Yan, white na white kasi yung tsura nito. Yan, gustong-gusto ko siya. Tapos ito naman yung aking ano guys, sino ba to? Si Cream Tea. Tama ba? Exotic ata. Parang exotic. Exotic ata to guys, yan. Parang si exotic to. So, lumaki siya doon sa pot na nakahang natin. Yun yung hanging planter natin. So, yan yung mga pot nila guys. So, yan. So, naisipan ko na siyang iripat dito para mas lumaki pa siya. Yan. Tapos ito guys, nilipat ko na rin dito ulit. Ayan. So, ganyan na. Para uniform silang tingnan dyan banda. So, yung doon banda sa dulo, medyo malalaki-laki yan na pots compare dito. So, kaya yung mga maliliit na to, yun yung nilagay ko sa harapan. Ayan. Pero ito kasi, malaki siya na succulents, pero maliit lang din yung pot niya. And then, yung ano natin guys, so yung afterglow. Ayan. So, yan yung ginawa ko sa kanila guys. Kung magkakaroon ulit tayo guys ng pot na ganyan, so maganda sana yung mga ganun, pwede nating may iripat ulit. Pero, saka na guys, kapag meron tayong budget sa ganyan and meron tayong pot, diba? Kasi, magastos din guys sa pot eh. Ayan o, nagkakaroon sila ng mga ganyan ngayong ulan ng ulan. Ayan, so yan, ito lumaki na o. Ayan guys, ito si Lilac Frost. Ayan, tingnan nyo yung ano niya, yung roots. Pati ito yung ano niyan guys, so parang baby lang kasi ito nabili ko kay Sir Mark before. Kasi parang tinanggal lang siya sa mother plant, tas may pa-wave siya ganun. Hindi ko na siya pinutol. So ayan, ito yung pinakapuno niya. Ayan o, kitang-kita nyo rin yung roots. Ayan, tapos ang dami niyang aerial roots and lumaki na rin siya. Kaso medyo etiolated siya guys. So ayan, malaki na siya. Ayan guys, yung mga succulents natin na nandito, unti-unti inaayos ko sila guys kasi para maganda silang tingnan kapag pinakita ko sa inyo. And then, ayaw ko talaga guys ng garden na magulo. Gusto ko talaga naka-rearrange. So, parang kapag tumatambay ako, maganda silang tingnan. Diba nakakatanggal ng stress. So, dito pa guys, oh, ayan. Marami pa akong ayusin dito. So, ayan, ngayon, magre-ready muna ako ng iba natin na pots para sa, magmi-mix ako ng mga potting mix, yung mga use na natin na potting mix para doon sa darating ko na succulent. Para kapag dumating guys, hindi na ako mahirapan, diba? So, yun. So, yun na lang muna guys, yung ma-share ko sa inyo. So, ito lang naman yung nagawa ko. Lahat yun sila nilagyan ko ng Furadan and then ng Osmocote ulit guys. Yan kasi, napapansin ko nung hindi ako nakapaglagay ng Furadan sa kanila, may mga ants talaga na maliliit. Yung mga as in maliliit guys, yung nagdadala din sila ng ng mealybug sa ating mga succulents. Tapos parang nasisira nila guys yung stem ng ating succulents, nagba-black-black. Yun napapansin ko guys kapag nagkaroon na sila ng mealybugs. Ayan, tapos yung ants na malalaki na gumagapang, ayun, ang bilis nun guys kapag gumapang sila, tas namamahay sila sa ilalim ng pots natin. So, kaya ginawa ko ngayon, naglagay na ako sa kanila ulit ng Furadan and then ng Osmocote na rin para maitabo yung guys, yung ants dito, tapos para meron na rin sila guys vitamins. Ayan, so yan guys yung ating mga nagawa dito kahapon. Yan, gusto ko sana puro ganito kasi wala tayong ibang pots na ganyan guys. Wala na akong mabilan yan dito. So, ganito lang kalalaki yung nabili ng papa ko. Ayan, so ito, dito ko ilalagay yung nabili ko na Variegated Purple Delight. Ayan, abangan nyo yan guys. And, ayan o, mayroon siya mga maliliit na Missing You and Labamba. Labamba ba? Tama, Labamba ata yan. Missing You and then Bianca. Halo-halo. Ayan, okay naman guys yung mga cuttings ng Purple Delight natin. Ang ganda ng color niya, oh. Yan, okay naman sila. Nilagyan ko rin yan ng Furadan, ng Osmocote. Ayan, halos lahat sila guys. Pati itong mga babies natin dito na mga propagation. Ayan.
yung mga niripat ko. So, nilagyan ko rin ng Osmocot and then ng Furadan. Ayan. And inisprayan ko sila guys ng water kahapon. Ayan guys, sumuulan na naman. And nagaano kasi dito guys, ano ng palayan namin. Kaya busy sila dyan kahit umuulan, nag-work sila. So that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye!